Mga balitang pambansa. Gustong imbitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para direkta ng tanungin kung Chinese o Pinoy nga ba talaga ang alkalde. Kung hindi sisipot, posible raw na ipasabina ni Senator Jinggoy Estrada ang ama ni Mayor Alice. Pero ayon sa kampo ni Guo, hindi nila kontrolado kung dadalo o hindi sa pagdinig ang kanyang ama dahil may sarili naman daw itong pag-iisip. Sa halip, mas mainam daw kung ang inang si Amelia Leal na lamang ang lumantad para makapagpa-DNA test. Umaapila rin ang kampo ng alkalde na sa korte na lamang ituloy ang mga pagdinig. Balak din nilang kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa Mayora. Sa ngayon, tuloy pa rin daw sa trabaho si Mayor Alice. Kumpiyansa raw siyang balilinis din ang kanyang pangalan, kaya tuloy pa rin ang plano nitong tumakbo ulit sa susunod na taon. Ipinag-utos naman ng Korte Suprema ang paglipat ng mga kasong sexual at child abuse laban kay Pastor Apollo Quiboloy mula Davao City papuntang Quezon City. Bilang tugon yan sa hiling ng Department of Justice dahil posible raw makaapekto sa proseso ang impluensya ni Quiboloy sa Davao City. Binigyan ng SC 2nd Division ng 3 araw ang Davao City Regional Trial Court Branch 12 ng 3 araw para ilipat ang records ni Quiboloy sa Quezon City RTC. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest ang Davao City Court laban kay Pastor Quiboloy. Pirmado naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang ganap na batas ang Eddie Garcia Law. Yan ang Republic Act 11996 na layuning protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at ng telebisyon. Nabuo ang batas kasunod ng pagkamatay ng aktor na si Eddie Garcia noong 2019 matapos maaksidente habang nasa taping ng isang teleserye. Nakasaad sa batas, obligado nang makatanggap ng kaukulang benepisyo ang mga manggagawa sa entertainment industry, katulad ng PhilHealth, SSS, maging Pag-ibig. 8 hanggang 14 na oras lamang din daw silang pupwedeng magtrabaho sa isang araw, kaya may karapatan na rin sila sa overtime pay. Dapat ding may kontrata kung saan nakasaad ang kanilang posisyon, haba ng oras ng trabaho at sweldo. At sa ilalim din ng batas, oobligahing sumunod ang mga employer sa labor code at sa occupational safety and health standards. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.